saya sa unang hirit. Ang mawawala almost 12% yan, Igan. Malaki na rin yan sa hanay namin. Malaking tulong yan, 12% na tatanggalin yung VAT na yan sa... Mamaya magkakaroon ka ng pagkakataon na makarapang Pangulong Noy, baka mahiya ka naman. Ano? Ay, hindi. Handang-handa ka na ba na, Mr. President, ito po ang sa Pasang Mazda kasi alam ko naman sa transport sector, hindi naman kayo nagkakaisa rin dyan eh. Hindi. Alam mo, at this point in time, Igan, natutuwa ako at nagkaroon ko yung pag-iisa. Pag-iisa na kayo. Unified kami ngayon ng Piston, FEDUDAP, ACTO, LTOP at ang Pasang Mazda dahil dun sa paglaban sa isang layunin. Hindi raw ito para pigilan yung tigil pasada nyo, no? Di ba? Wala namang problema. Okay. So ano nga yung tatanong mo kay Pangulong mamaya? Well, siguro, ang hihingi ko na lang sa ating mahal na Pangulo ay unawain ang problema ng transportasyon, lalo sana ng jeepneys. Bigyan kami ng suporta yung seed money upang makapunta kami dun sa modernization ng jeepneys. Hindi ka pag-upungan ng Pangulo, Kaobit, ito eh. Kaobit, anong problema po natin? Ay, well, Pangulo, ito pa ang mga problema. Ilalahad namin sa kanya problema. Maraming problema. Kasi una-una, nakikita nila kami sa television. Kaobit, alam niyo naman, deregulated po ang ating oil industry. Hindi namin ako kaya, no? Well, marami ho tayong pamaraan, mahal na Pangulo, para maiwasan natin ito. Okay. May reaction ka daw sa sinabi ni Secretary Abad ng Department of Budget? Well, alam mo, nakalulungkot yung kanya sinabi na yun, hindi na raw kailangan ng pantawid pasada yung itong pangalawang pagkakataon sapagkat bumaba naman ang presyo ng petrolyo. Alam mo pala ikaw, Secretary Abad, hindi sumasakay ng jeep to. Hindi niya nararamdaman ang problema ng hanay ng transportasyon. Sana maunawaan niya ang aming mga karaingan at mabigyan ng lunas sapagkat andyan sila upang tulungan kaming mga transportasyon na nagsiservisyo sa ating mamaya ng 24 oras. Pakita mo kay Pangulo mamaya yung chart mo na yung mga dating presyo sa petroleum products, ganito ang presyo ng pasahe. Tama yan. Bakit bumabalik na yung pasahe? Hindi pa, di ba? Totoo yan. Kanya sana maunawan tayo ng Pangulo mamaya at itong lalo si Secretary Abad ng ating DBM, maunawaan niya sana. Walang ganunan. Text mo ko, Sure. Maraming salamat. Kaobet, maraming salamat. Thank you very much. Kaobet Martin, Presidente po ng Grupong Pasang Mazda. Abangan natin yan, yung magiging dialogo with the President. Sana maging mas positibo ang resulta niyan. Kesa ito na naman tayo, tigil pasada. Yan po ating talakayan. Magbabalik ang unang hirit. Okay, meron tayo munang breaking news. Yung suspect sa pang-hold na patay matapos umunong makipagbarilan sa mga responding police sa Imus, Cavite. Nakatakas naman ng isa niyang kasamahan. Mula sa Cavite may live report si Oscar Oida. Oscar, ano na huling balita dyan? Yes, Igan, sa mga sandaling ito ay patuloy ang paghahanap ng mga pulis sa isa sa mga nakatakas na mga sinasabing hold-upper na nakalaban nga nila kaninang madaling araw. Balitin natin ang bandang alas 3 sa madaling araw, Igan, nang makipagpalitan umano ng putok ang dalawang hold-upper. Isa ang patay habang nakatakas naman ang kasama nito. Ayon sa mga pulis, tinangkarang hold-upin ng dalawang lalaking luna ng isang motorisiklo ang isang taga Imus, Cavite. Malas lamang nila at nagsisigaw ito at nagtatakbo kung kaya't nakahanap o nakatawag ng pansin mula sa mga pulis na nagpapatrolya dito sa may Aguinaldo Highway. Tinakauman na tumakas sa mga suspect at pumasok ng Pilar Subdivision pero doon na sila na corner ng mga otoridad. Nagkaroon ng palit-putukan hanggang mapatay nga ang isa sa mga suspect. Ngunit nakatakas ang isa. Pero suspetsa ng mga otoridad, Igan, na tinamaan nila ang isang nakatakas na suspect kung kaya't iniisa-isa nila ngayon ang mga ospital para nga nagbabakasakali na baka doon tumakbo ang sugatang suspect. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Roy, na nagulat live mula sa Imus, Cavite. At magbabalik po ang unang hirit. Select Soy Sauce, ang batayan ng tunay na masarap. Sa unang hirit, servisyong totoo ang mga unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang Nako mga kapuso, malapit na ho talaga ang Pasko kaya kailangan nating mag-isip ng mga negosyong pamasko na pwede ho natin pagkakitaan na at pwede pa gamitin natin panregalo. Ngayon, ito mga nakalipas na araw, kinuwento namin sa inyo yung mga home-baked cookies. Pero ito hong aming ituturo sa inyong negosyo ngayon, hindi nyo na kailangan ang oven dahil ito yung mga no-bake cookies and crinkles. At syempre makakasama uli natin si Miss Anisita Pablo ng Technological Resource Center para kwento sa atin at ibahagi sa atin kung paano natin matututunan ito. Tita Aning, good morning. Yes, good morning, Ma'am Sue. Yan, so ito yung ating mga
no-bake Yes. cookies and crinkles. Correct. Wala Paano ba tayong gagawin gagamitin. yan? Paano ba ginagawa yan? So, unang gagawin natin, yung ating chocolate crinkles. Crinkles. So, ano yung mga So, ito ingredients yung mga natin yan? ingredients natin. Yung ating biscuit na chocolate. Yes, I-crush lang natin siya. And then, And then, i-mix lang mimix yan. na natin siya. Lalagyan natin lahat ng mga dried ingredients. Okay. Ito, so talagang wala ka ng oven dito. No need of Mixing oven. lang talaga, Mix mixing. na lang. So, yung sumunod, ilagay mo ay chocolate cocoa. And then, And then, yung ating, ano yan, butter? no, yung Left with ating pang binder. ano po yan? All-purpose cream and then evap All-purpose milk. cream. Okay. Meron, Pinagsama tapos ko na meron siya. kasamang evap milk. And then, Mimix lang natin ito yung siya ginagawa ni Tita Aning, yung hanggang crinkles. sa Ayan. mag-hold siya. I-mix mo lang talagang ganyan. So, talagang puro kamay lang ito, ha? Handwork lang ho lahat ito. Pagkatapos niya, pag na-mix-mix mo na yan, Tita Aning, Maggagawa tayo, lalagyan din natin ng Konting flavorings, yung vanilla. vanilla, yeah, para may kaunting lasa ngayon yung ating crinkles na ginagawa na chocolate ang flavor. Then, pag nag-hold na siya, Yan, pag i-mold na natin siya. Ayun, meron na ho tayo kasi mga eto meron na tayo kasi mga finished product dito. So, ito na, magmo-mold na tayo. Magmo-mold na tayo ng crinkles. Crinkles, yes. So, yung procedure dyan, Tita Aning, ay parang kasi pareho din doon sa paggawa ng cookies na no-bake Yes, cookies no-bake din. cookies So, it's din. more on, Molder. Mix-mix lang siya, then i-mold na natin siya. Pag napagilog natin siya, Ayan, Ayan, so ito, gaya nito, sineshape mo ng ganon. shape lang. Tapos i-cross, parang pa-cross lang. Okay. Tapos Magkano naman ang pupuhunanin dyan? Halimbawa, gusto kong i-negotiate. 500. Aha. 2 pesos ang bawat isa. Okay. Mapapalabas natin ng 100% ang ROI. So kung 500 ang puhunan mo, 500 ang kita mo. Yes. Ay talaga naman Malaki ho napakaganda ang negosyo. kita nito. Paano natin siya magiging gagawing attractive at pag ipinanregalo natin, talaga namang masaya din tayo doon sa pagbibigyan Lalagay natin. natin sa packaging. Ito yung maganda. packaging, aba? Ayan, so yun na, So, ito yung mga packaging natin. Pwede natin ilagay dito. Sa Pwede mga rin can, dito sa canister mga, can. Ayan. Canister. Ayan. So ito, Pwede rin sa ganito. Okay na. Ayan, ako, ayan, mga kapuso, meron na ho kayong ideya ngayon kung ano ang pwede ninyong pagkakitaan at ibabigay na regalo this coming Christmas. Kaya yung mga customer natin, ito, busy-busy na ho sa pagtikim ng ating mga finished product. At nakita nyo naman yung packaging, napaka-attractive. Okay? Maraming salamat, Tita Aning. Magbabalik Sige po ako po. ng hirit. Thank you again. So, ganun lang. Oo. Tapos,